Tapos sabihin natin walang kaligtasan dito. At ang Muslim ngayon sa mundo, mga kapatid, in this planet, 1.8 billion Muslim. Imperno ito lahat. Dahil ito ay sa linya sila, sumusunod siya sa propeta, na linya kay Ismail, hanggang isinilang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Bible, salungat nito. Salungat. Okay? Ya la la la, ya la la la, ya li la la. Ya la la la, ya la ya la la, li la la. Ya la la la, ya la la la, ya li la la. Ya la la la, ya la ya la la, li la la. Ang ibig sabihin, kung mayroon kang pinagmamalaki, mayroon kang ipamamana, mayroon kang propiedad, doon mo ito ibibigay sa firstborn. Ang tanong ngayon, mga kapatid, sino bang firstborn ni Abraham? Sino ang firstborn? Sino ang unang isinilang? Si Isaac or si Ismail? So, si Ismail ang unang inanak. So, ano pa dito? Ito ay pagpapatibay ko, mga kapatid, kung sino talaga si Ismail. Ang punto ko dito si Ismail. Hindi ako nagsasabi nga masama si Ibrahim. We revered him as a prophet. Tinatawag na sa amin Khalilullah, the friend of Allah, si Ibrahim alayhi salam. Wala kami doon. Ang subject natin ngayon pinapokus dito, kung si Ismail po ba ay karapat-dapat po ba, ay nagkakaroon po ba kaligtasan ang mga taong sumusunod sa kanya, or by blood, mayroon ba? Or by spiritual inheritance, mayroon pa ba ang tinatawag ngayon ng mga Muslim? Ganito, kasi sabi nila ay mga Muslim, anak ng mga bastardo, dahil si Ismail ay bastardo. Ay, sabi niyo yan. Pero ang Biblia ay hindi ganon. Sa Genesis chapter 16 verse 3, hindi ganon. Binigay ni Sarah to be his wife, si Hagar. Dito naman sa Genesis chapter 16 verse 10 to 12, sinasabi dito, "And the angel of the Lord said to her," meaning to Hagar, "I will surely multiply your offspring." Imagine, angel, sinasabihan pag ang Diyos ay nagpadala ng anghel. At ang anghel ay nagsabi sa isang babae. Ano kaya? Sabi ng anghel, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. And the angel of the Lord said to her, tatanong mo kayo, sa mga Muslim ngayong bansa, ilan ba ang mga Muslim Arab state compare sa Israelites ngayon? Mayroon pong 22 countries, Arab countries, 22 ka-Arab countries. So, ang sabi ng Panginoon, I will multiply thee. I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. And the angel said to Hagar, it continues, "Behold, you are pregnant, and shall bear a son. You shall call his name Ismail." Very clear sa Bible. You shall call his name Ismail, because the Lord has listened to your affliction. Ismail, actually, literally, ang meaning Ismail in Hebrew, Ismail, meaning God heard. Isma meaning narinig. El in Hebrew, meaning God. God heard. Ang ibig sabihin, Ismail. Tapos, wala siyang maparaiso. Ang mga lahi nito walang maparaiso at maimperno, dahil sabi ng mga Kristiyano ay walang kaligtasan, si Jesucristo lamang ang may kaligtasan. Ang ibig sabihin, sumusunod sa mga anak ni Ismail ay maimperno. Mga kapatid, sabi pa niya, I will multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. Imagine, 20, literally, titingnan natin by blood, 22 countries ang Arab ngayon. Arab countries, 22. Ito'y nagmula kay Ismail, sa offspring ni Ismail, hanggang sinilang si Abdullah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to how many generations? Tapos sabihin natin walang kaligtasan dito. At ang Muslim ngayon sa mundo, mga kapatid, in this planet, 1.8 billion Muslim. Imperno ito lahat. Dahil ito ay sa linya sila, sumusunod siya sa propeta, na linya kay Ismail, hanggang isinilang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Bible, salungat nito. Salungat. Okay? Sinasabi, I will repeat, mababasa sa Genesis chapter 16, verse 11.
Sinasabi, Behold, you are pregnant, and you shall bear a son. You shall call his name Ismael, because the Lord has listened to your affliction. Okay. Yan ang Diyos mismo ang nagsasabi. Okay. Nan, dito pa tayo ngayon. Isinilang si Ismael alayhisalam sa edad ni Ibrahim na 86-year-old. 86 ang edad ni Abraham. Yung isinilang si Ismael. Saan mabasa? Genesis chapter 16 verse 14 to 16. Subalit si Abraham, yung isinilang niya sa Isaac, yung isinilang sa Isaac, ang edad po ni Abraham, 100-year-old. Saan po mabasa? Genesis 21 verse 4 to 6. Ibig sabihin mga kapatid, sa madaling sabi, na yung isinilang si Isaac, 14 anyos na si Ismael. Kasi 100 minus 86. Ang resulta is 14. So yung isinilang si Isaac, 14 anyos na si Ismael. Tapos, ang kasunod dito mga kapatid, ang katawa-tawa pa dito, yung offer, talking about offering, that's why yung mga Muslim ngayon mayroong Hajj, we have the celebration, dahil ito ay in commemoration ito sa yung ginawa ni Abraham sa pag-offer niya sa kanyang anak na si Ismael. Pero the Jew and the Christian differ, na sabi nila, si Isaac daw ang na-offer. Kung sa Isaac na-offer, saan nga lugar? Ay celebrated ba ngayon by the Jew and the Christian kung saan lugar na-offer? Wala. But traditionally and culturally, ang mga Muslim ngayon nandoon sa Makkah. Nag-celebrate sila sa ginagawa ni Ibrahim, yung pag-offer kay Ismail. At ang magtaka ka dito sa Biblia, mga kapatid, nga sa chapter 21, dito sa Genesis, dito pa lang nabanggit ang pagsilang ni Isaac. This is chapter 21. In chapter 22, nag-offer ang Diyos, ang Panginoon, nag-order kay Abraham, sabi dito. In Genesis chapter 22, this is verse 1 and 2, sinasabi dito. After these things, God tested Abraham. Sinubukan si Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here am I. Here I am. Oh, Diyos na rin ito sa iba, pagsabi I am, Diyos na eh. Si Abraham nagsabi I am eh. Okay. He said, take your son, your only son. Sinasabi dito sa Biblia, your only son. Ang nagkapait dito, medyo umaalat ang timpla dahil your only son Isaac. Dito sinasabi, offer thy only son, and it continues, Isaac. Dito nakita natin mga kapatid, ang paglilinlang, bakit pumasok sa Isaac? Dito pa rin, alhamdulillah, nga naiwan pa rin ang senyales na itong bersikulo na ito ay hindi tama. Bakit? Sinasabi sa Biblia, dito sa chapter 22 of Genesis, offer thy only son. Kung si Isaac ang na-offer, hindi sasabihin ng Diyos, offer thy only son. God should say, offer thy youngest son. Offer thy youngest son. Or kung isinilang naman din ito si Isaac, ang Diyos mismo magsabi rin, offer thy eldest son. Eldest son. Kung si Ismail ang na-offer, it should say, offer thy eldest son. Kasi kanyang panahon na yan, ay dalawa na po ang anak ni Abraham, sa Ismail at Isaac. And in fact, isinilang sa Isaac, 14 anyos si Ismail. So pagsabi na offer thy only son, meaning only is only. Ang ibig sabihin, wala nang kasama. Because kung sabihin mo sa Isaac ang na-offer, God should say to Abraham, offer thy youngest son, Isaac. Hindi. Ang nasulat dito, offer thy only son. Nang ibig sabihin, hindi pa isiniling sa Isaac.
hindi pa isinilang sa Isaac nitong panahon na ito. So, ang referring to this verse nga offer is only to Ismail. Okay? Ang tanong, mali ba yun? Of course, mali. Dahil ang only, meaning only. So, that's why kami mga Muslim, and the whole Muslim world today, commemorating sa panahon ng Dhul Hijjah, nga ang mga Muslim magbato doon sa Jamarat, doon dapit sa doon banda sa Mina, nagbabato ang mga Muslim sa pagsunod, commemorate ito sa ginagawa ni Ibrahim, yung i-offer na niya si Ismail, nga ang Satan ay nag-appear doon kay Ibrahim in third time at binabato ni Ibrahim. That's why kaming mga Muslim susunod ni Ibrahim. Okay. So in short, si Ismail ang na-offer. And even the Bible testify nga isinilang si Isaac, ang edad ni Abraham noon ay 100-year-old, whereas yung isinilang si Ismail, 86-year-old si Ibrahim. Yung isinilang si Isaac, 14 anyos na si Ismail. So, mabasa natin itong story na ito sa Genesis 21 verse 4 to 6, at yung isinilang si Ismail nga 86-year-old si Abraham, mabasa rin sa Genesis chapter 16 verse 14 to 16. Nandoon sa Old Testament. Ito. Now, mga kapatid, dito naman tayo sa everlasting covenant. Ano bang everlasting covenant? Ayon sa Biblia, ang everlasting covenant, meaning kasunduan kay Ibrahim at at sa Panginoon, ay tutuliin ng tao. Okay. Saan mabasa? Genesis chapter 17 verse 12 to 14. Ayon ito sa English Standard Version. I quote in verse 12. He who is 8 days old among you shall be circumcised. Every male throughout your generation, whether born in your house or bought with your money from any foreigner, who is not of your offspring, both he who is born in your house and he who is bought with your money, shall surely be circumcised. Kung nandoon man isinilang sa iyong bahay, pamilya mo isinilang, or binili mo sa labas, basta lalaki, sinasabi dito, surely be circumcised, kailangan siyang tutuliin. So shall my covenant be in your flesh, an everlasting covenant. Nang ibig sabihin, walang katapusang kasunduan na kailangan tutuliin ang lahat ng mga lalaki. At anong nangyari, mga kapatid? لا 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 لا